So, mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ako po si Aaron Steven R. Aquino and again, welcome po ulit sa ating 365 Daily Devotions with Pastor Russell Ocampo. So, ngayong gabi po is ipagpapatuloy natin ang ating talakayan para sa topic na Understanding the Church. So, dito is napag-aralan na natin, napag-usapan natin yung mga nakaraang araw na kung ano nga ba talaga yung meaning ng church para sa atin, at the same time kung ano yung purpose at kung paano nga ba nito tayo mapapalapit at mapapalakas palalo yung pananampalataya natin sa Diyos. And para naman po sa ating topic for today, which is ito yung the church has a task of filling the earth. So, sabi po dito sa Genesis chapter 1 verse 28, God blessed them and said to them, "Be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish in the sea and the birds in the sky and over living creature that moves on the ground." Or sa Tagalog naman po, sila'y binasbasan ng Diyos at sa kanila'y sinabi ng Diyos, "Kayo'y magkaroon ng mga anak at magpakarami. Punuin ninyo ang lupa at supilin ninyo ito. Magkaroon kayo ng pamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, at sa bawat bagay na may buhay na gumagalaw sa ibabaw ng lupa." And para naman po sa ating katuruan yung araw verse is, the church is called to disciple all nations. So, yung church daw po, which is tayong mga taong nananampalataya sa Diyos, ay tinawag upang i-disciple yung ating bansa. So, binigyan po tayo ng task ni God para kumbaga magsilbing way of magbigay tayo ng kumbaga tayo yung magdala ng mensahe sa ibang mga tao na hindi pa nakakilala sa Diyos, nang sa gayon ay makilala rin nila si Christ. And pangalawa naman sa ating katuruan is, the church is called to influence the world. So, tayo po mga tao ay tinawag ng Diyos upang influensyahan po yung, ito na nga po yung sinabi ko kanina, yung ibang mga taong hindi pa nakakilala at wala pang Kristo sa kanilang buhay. And lastly po sa ating katuruan is, the church is called to spread the reign of God. So, yung church daw po, yung tayo mga tao is tinawag upang palaganapin ang paghahari ng ating Diyos. So, tinawag po tayo para kumbaga ibahagi sa ibang tao kung paano naghahari ang Diyos sa ating buhay. And para naman po sa ating application ngayong araw first is, disciple your family and friends network. So, mas maganda po na kung tayo po ay nakakilala na kay Christ, and yung mga nasa paligid po natin, gaya na ating pamilya or mga kaibigan ay hindi pa nakakilala sa kay Kristo, mas maganda po na i-disciple na po natin sila. Nang sa gayon ay magkaroon po sila ng gabay at sa kanilang buhay, at sila rin po ay mailigtas. Pangalawa naman is, influence others for the glory of God. So, influensyahan po natin yung iba, and ibahagi po natin sa kanila kung paano po kumilos ang Diyos sa ating buhay. Nang sa gayon is, yun nga po, maligtas sila, at the same time mapupurihan po natin ang ating Diyos. And lastly po sa ating katuruan is, pray for the advancement of God's kingdom. So, pagdasal po natin yung kumbaga makaabante po yung kaharian ng Diyos. Kumbaga sa mga susunod pang henerasyon, ipag-pray natin na sana mas lalo pang lumawak yung kumbaga yung kaharian ng Diyos.